Ito na ang matinding sinapit ni Sara Sayad Lustay Duterte. Wala hong kawala, napadali ang pagpatalsik sa kanya pagtanggal sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, kapapasok pa lang, mainit, matindi. Nag-iiyakan na ho ang mga DDLs, mga DDS. Sapagkat latest update kay Sara Sayad Lustay, napadali ang pagpatalsik, pagtanggal sa pwesto. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Nako! Marami ho ang nagtatanong kung tuloy pa daw ang impeachment. Sa pamagitan ng kanilang public opinion, nagpapaabot sila kung tuloy ang impeachment. Mga kaibigan, tuloy na tuloy po. Kaya lang sa puntong ito ay biglang napadali, walang kahirap-hirap ang pagpatalsik, pagtanggal sa pwesto kay Sara Sayad. Mga kaibigan, ito po, shout out sa lahat. Ibabahagi ko po sa inyo ang anumang katunayan, resibo. Wag po kayong alis, samahan niyo po ako. Ay, bago ko nga pala ibahagi sa inyo ito, pabor po ba kayo na mapatalsik sa pwesto sa lalong madaling panahon? Tanggalin sa pwesto sa lalong madaling panahon si Sara Sayad Lustay Duterte, sapagkat dito ho sa ibabahagi ko po sa inyo ay napadali nga, walang sagabal. Ito po ang salitang kinatatakutan. Ito na ang kinatatakutan ni Sara Sayad Lustay Duterte. Ano yun, yung prerogative niya yan, it's part of her right not to appear sa trial. So, nasa kanya na po yan if mag-a-appear siya. On the part of the complainant naman, it will not make any difference at all, Joey. Whether absent siya or whether mag-a-appear siya, it doesn't matter. Yeah, sabi nga, it doesn't matter. Pero agree ba kayo na sa sinasabi ng Justice Committee officers or ng officials na kapag hindi dumalo, baka bumilis pa yung proseso? Tama? Tingin nyo ba ay talagang posibilidad yun? Definitely. Kasi pag hindi siya dumalo, it means yung mga abogado ng Vice President can also assist yung mga sinuman yung members of the committee na favorable or pampaling sa Vice President. So tama yung observation, yung pag hindi nag-attend yung Vice President, mas mapapadali. In the same manner nga, di ba? Sabi namin na hindi naman sila nag-file ang proper answer, non-answer yung final nila. Kaya hindi na rin kami nag-file na pinatawag na rin ba. So mas napabilis yung naging proceedings kahapon ba yun, last Wednesday. Iyan ho, napakaliwanag. Buhat po dito sa 1PH na balita. Buhat po dito. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Sapagkat napakaliwanag ho diyan, mga kaibigan. Ayon po dito kay attorney na mayroon pong kinalaman sa impeachment, sa internal ng impeachment, ay napadali ang proseso ng impeachment nang dahil ho sa katangahan na sagot sa kabubuhan na sagot. Bakit po natin nasabi yun? Mga kaibigan, sandali bago tayo magpatuloy, padaanan po natin ng kaunti. Ay itong si Sara Sayad noong nakaraang linggo, pinangalanan ang sandamakmak na abogado nung hindi pa ho sisimula ang ruling ng impeachment. Ba't nung isang araw ho, sa dami-dami ng kanilang mga abogado na naging abogado, mayroon pong pinapasagot ang impeachment laban sa kanya, na yung kasagutan po na yon ay dapat may kalakip, may kangapoy magpapatunay na wala siya ginagawa na ganong anomalya.
kahit kaunting ebidensya ho. Katulad ng Merigos Piatos, isang halimbawa na lang, kahit kaunting ebidensya ho na magka-counter para ho nang sa ganon ay hindi niya ginagawa ang mga ganong bagay. Aba, sa dinami-dami ho ng abogado, alam niyo ang sagot? I-dismiss ang impeachment laban ho sa kanya. Yun lang po ang sinabi. Kung hindi ba naman ito mga ubab, tabagay wala tayong magagawa diyan. Dahil kung ano po ang kanilang amo na may sayad, baka may sayad na rin po itong mga abogado na ito. Una, sobrahan ng talino. Hindi po ba? Hindi naman po tayo abogado. Tayo po ay nagsasaliksik lang. Matatalino po sila. Ba't nasobrahan ng talino? Ako po ay hindi matalino. Ba't nagsasaliksik ho ako? Tama po, kayo na po ang umusga. Sa dami-dami ng kanyang abogado, ang ika-counter lang niya na sagot, i-dismiss ang impeachment laban kay Sara Lustay Duterte dahil walang matibay na ebidensya. Nasabi niyong walang matibay na ebidensya, bakit hindi kayo naglakip? Hindi kayo nagsama? Hindi nyo nilagyan, nakalakip. Kung talagang walang matibay na ebidensya, nasaan ang ebidensya nyo? Ang gusto nating ipunto. Papapaba tayo din saka natin talakayin yan. Ipatuloy po natin ito, mga kaibigan. So inuulit ko, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Maliwanag po ito yan ng dahil sa kaubaban, katangahan na yan ay napadali ang proseso ng pagpatalsik sa pwesto kay Sara Sayad Lustay Duterte sa pamamagitan ng impeachment na dadalhin po diyan makakarating ng walang makakapigil diyan po sa Senado para litisin, mga mahal kung taga subaybay. Ito pa, nako, patindi ng patindi ho ito. Ipuntahan ko na tong sinasabi ni Atty. Poa na haka-haka. Na kumbaga wala naman daw, kumbaga depektibo naman daw yung complaint laban kay VP Sara. And then you answered, baka hindi naiintindihan ko na yung ultimate facts. Pakipaliwanag ko. Kasi sinasabi ba ng ating mga katunggali, ating mga respected counterparts na in that 98-page complaint, hindi man lang tumama ng isang ultimate fact. That's unbelievable. That's unbelievable. Siguro yung tanong Chiki at Joby. Hindi ko na po tatapusin, medyo mahaba yan. Yan po buwan sa news sa 1PH. Bang importanteng mahalaga ho ay naibahagi ko po sa inyo itong mainit na usapin na napadali ang pagpatalsik kay Sara Sayad Lustay Duterte dahil dito sa mga pagsagot ho nila na walang kwenta. Sumagot ho sila sa mga dapat sagutin, subalit walang sagot. Ang sagot lang ho, i-dismiss ang impeachment, walang matibay na ebidensya. Ay, pwede ba naman yun, mga kaibigan? Bagay, wag na po tayong mag-expect ng mataas pa na isasagot nila. Dahil kung ano po ang puno, yun din po ang bunga. Kung may sayad si Sara Sayad Lustay, baka itong kanyang mga abogado ay nasubrahan ng talino. At siyempre, ito pa ang mas matindi. Paano ho maka-counter? Paano sila makakapangalap ng ika-counter na ebidensya? Ay puro piki nga. Talagang wala silang makukuha na panlaban na ebidensya para ma-dismiss ang impeachment laban kay Sara Sayad Lustay Duterte. Abangan po natin ito, mga kaibigan, dahil ito po marami pa ang kabang-abang. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Bye-bye.